So, ang tamang spelling ng satellite, isang letter T, tapos double L. Pero dito sa official statement na ito ng DepEd, okay, ang sabi, satellite, double T, 1L. Alright. Siguro naman, lahat tayo nagkakamali. 'Di ba? Posible talaga tayong magkamali. Kahit ngayon napakagagaling na talagang may angking dunong, mataas na pinag-aralan, lahat yan nagkakamali. Minsan napapansin din natin kahit yung napakagagaling na lawyers, di ba? Mali-mali ang kanilang grammar, alam natin yan. Nagkakamali talaga tayo. Okay? Kaya lang kasi yung mga ganitong pagkakamali, kapansin-pansin talaga. At bakit ngayon nagiging issue yung ganitong pagkakamali? Dahil sinimulan nitong mga diehard, mga supporters ni Digong at pati na rin yung mga Pulangan. Matindi po nilang hanapan ng pagkakamali ang mga katulad ni Atty. Leni Robredo. At yung pagkakamaling yun, minsan lalo nilang pinalalaki. Okay? Kahit nga walang totoong pagkakamali si Atty. Leni Robredo, ginagawa nila talaga ng issue. So kayo po ang nagsimula. So yung mga ganito, talagang ang mga, sabihin na natin, ang mga nasa panig ng katotohanan, ang mga kakamping, talagang magiging keen in finding mistakes now. Sa tingin ko, hindi para maghanap ng kamalian, dahil babalandra at babalandra lang talaga yung kamalian. Hindi na sana papansinin yan kung hindi kasi sinimulan na itong mga diehard at mga Pulangan. Oo, di ba? Matindin yung pinpoint yung mga kuno ay pagkakamali ni Atty. Leni Robredo. In fact, yun ang ginagamit nyo na natipong panlaban para nga pabagsakin at tawagin ng kung ano-ano si Atty. Leni Robredo. Dahil wala naman kasi kayong makita na nakabalastugan, katiwalian, at kung ano-ano pang negatibong gawain ni Atty. Leni Robredo. So doon kayo sa aspetong naghahanap ng kamalian sa mga maliliit na bagay. Normal to. Nagkakamali tayong lahat. Okay? Pero yung ikaw ay maghahanap ng kamalian sa ibang tao, yun ang hindi normal. Alright? Nakita naman, di ba? If the DepEd people cannot even spell satellite correctly, we are truly at the bottom of the rung in the recent education survey or surveys. You see? Kahit ako naman, inaamin ko minsan yung spelling natin. Mali-mali. Mahirap minsan. Di ba? Siguro nga dahil may kanya-kanya tayong sabihing galing sa isang aspeto, 'di ba? So ako napakahina ko talaga sa pagsusulat. Hindi ko minsan ma-spell ng maayos, hindi ko minsan ma-construct yung isang sentence na talagang pulido, okay? Pero syempre, naniniwala ako na meron akong ibang kakayahan sa iba namang aspeto. Ganun naman ang buhay eh. Okay. Pero, ang malungkot dito, ito talaga yung nagiging patunay na pababa ng pababa ang kalidad ng edukasyon dito sa atin. Minsan nga, isipin mo, akala ko ba tapos na yung kasabihan na medyo mahina ka, di mag-aral ka na lang or kumuha ka na lang ng education sa kolehiyo. Ganon kasi yung kaugalian, ganon yung tumatak sa atin. So yung mga teachers, minsan iisipin mo, okay, minsan iisipin natin, yun yung mga hindi kagalingan sa school, kuno. Pero yun nga, hindi rin naman lahat. Dahil ako may mga kakilala na guro na totoong nasa puso nila yung kanilang profesyon. Yun yung kanilang dream talaga. At masasabi natin na may angking dunong at galing yung mga yan. Pero, yun nga, hindi talaga lahat. Marami tayong nakikita, marami na tayong pagkakataon na napatunayan o naobserbahan na yung mga guro natin ay kulang. Siguro kulang sa mga training, sa mga seminars. At sino ang may kasalanan dyan? Bottom line, yun nga, DepEd pa rin talaga. Walang matinong programa para mapabuti at magbigay ng makabuluhan at maayos na mga training sa mga teachers, di ba?